Let me tell you a short story on how I decided to purchase the Rouser 200NS. Way back 1993, the very first motorcycle I had was when I was in my first year high school, and this was a scooter. And in all those years, I've always wanted a sporty bike or a big bike. But of course, owning a 600cc or 1000cc bike was quite hefty, right? So, in 2009, that dream came true. And it may not be a 600cc Kawasaki Ninja that I've always wanted, but I got a chance to own a CB110, which at the time had a naked bike look at a reasonable price. Tapos, natatawa pa ako nung naalala ko nung unang beses kong nakuha yung motor. Kasi isip-isip ko, ba't mukhang malaki tingnan, pero ang pangit ng tunog ng tambutso, parang yung regular lang na motor. Wala pa akong alam sa mga CC noon. At hindi ko rin naisip na yung makina ang nagpapalaki ng tunog ng motor. So, fast forward a few months back, lumabas itong NS200 sa market namin dito sa South. And sabi ko, gusto ko kumuha ng motor kasi nga malaki. Pero at the back of my mind, dahil nga sa ilang CC lang naman siya, hindi na ako nag-expect na ang tunog ng tambutso ay buo or somehow close dun sa mga big bike. Nagbasa ako ng mga reviews sa Motorcycle Philippines. Ganun na din yung mga reklamo at kung ano-ano pa. And that's because when the Rouser 125 and Rouser 135 came out, hindi ako gano'n na-impress. At madami-dami rin akong nabasang mga hindi maganda tungkol sa Rouser and it being Bajaj. So, nung lumabas yung Rouser 200NS in my mind, sabi ko, bahala na, whatever the cons are, I'd still get the Rouser kasi hatak na hatak ko sa aesthetics ng motor. So, a week back I filed for an application. Actually, a month back pa nga eh. I tried it with one of this appliance center, kaso talaga medyo may kataasan talaga sila. So, I tried it with another motor shop. So, naaprubahan naman ako. So, doon na lang ako kasi medyo may kamurahan naman yung payment terms niya. So, at pumpayag din sila ng one year payment. Unlike dito sa kabila na dati kong pinagkunan ng CB110, yung pinaka short na terms na may bibigay na was 20 months. So, and in that span of time, medyo malaki-laking interest na rin compared dito sa napagkunan ko ngayon. So, anyway, ayun nga, sabi ko, marami akong nabasang mga hindi maganda tungkol sa Rouser. So, nung lumabas yung 200NS, sabi ko, bahala na, whatever the cons are, I'd still get a Rouser. So, yun nga, nag-file ako ng application. And I never even had, would you believe it, I never even had a chance to try on the bike. Hindi ko naupuan, or having it, I never had it tested, or hindi ko man lang narinig na pina-under siya. Just, just for the sake na malaman ko and had a feel about the motorcycle. Kasi ako naman, parang, ayoko naman kasi magtatanong sa ahente. So, tinadaan-daanan ko lang sa mga showroom. Kasi ayoko naman yung parang mangungulit ako, magtatanong ako, tapos at the end of the day, wala din naman akong pambili or hindi din ako decided. So, mapapagod lang yung ahente. Baka at the back of his mind, sabi ito, wala naman itong wala naman plano, ano ba. So, sabi ko, baka lang din naman yan, katulad ng dati ko CB110 na yung boses sa tapot. So, ewan ko, there's something about the muffler that that excites me. So, sabi ko, baka katulad lang nito na CB110 na pangit nilang tunog. Pero okay na, sabi ko, okay na rin, maganda yung aesthetics para mukhang big bike lang talaga. Sabi ko, so, bahala na. So, dumating yung araw na, which is kanina, naihatid na yung motor. And you have to remember, hindi ko talaga nahawakan ito, except for me signing the paper. So, yun na yung moment na nahawakan ko na yung motor, nahawakan ko na yung mga throttle niya, nahawakan ko na yung plastic. At saka, narinig ko na rin na, na umandar. Pero hindi nga lang ganun kaganda yung pagkakarinig ko, kasi yun nga, nasa public area. So, nung hinatid na siya kanina, marami akong nababasa sa Motorcycle Philippines. So medyo na preempt ako dun sa mga negative stuff na nababasa ko.
na kesyo yung mga bumibilis ng takbo. Tapos naging concerned din ako kasi ano siya hanggang 6 so parang intimidating siya because I never had that much gear sa motor kasi yung akin naman na dati was a 4 gear, tama ba? 4 gear motorcycle nga. So mukhang intimidating, sabi ko. Tsaka mukhang mabigat. Kasi pag hawak ko nung motor, sabi ko parang mabigat baka matumba ako. Yun ang iniisip ko. And then ayun na. Unang hawak ko sa motor, I really felt na it was worth the money that I paid for. So paano ko nasabi yon? Kasi paghawak ko dun sa mga bakal na parts niya, sabi ko ay amazing, talagang solid. So impressed ako dahil unang-una ang kakapal, even yung fork niya sobrang kapal. Sabi ko ay ang ganda, sabi ko. Pangalawa, yung throttle, pag hinawakan mo, kasi compared to other motorcycles out there, yung mga ano ba tawag niya, underbone, tapos yung iba pa, yung mga XR and all that stuff, pag hinawakan mo yung throttle niya, medyo medikit yung rubber na magitata. Sa kanya, pag unang hawak ko, madulas, tsaka yung smooth yung yung ibabaw. Sabi ko ay ang galing, sabi ko ang ganda. Tapos ang yung tawag dito, yung spikes ng gulong, napansin ko rin kasi ang kapal ng gulong niya, tapos may spikes. Pasok ko, at saka hindi siya MRF kasi yung dati kong yung dating gulong ko na nasa CB110 was an MRF and I had to change it with a swallow tire kasi a couple of times talagang pag nagbe-brake ako sinisipa yung yung puwet ng motor. Syempre mahirap na, baka madisgrasya din. So ayun nga, nung pinaandar ko na, bumungad yung yung tunog ng tambucho. Right there and then, talagang wow. Ayun, I was convinced. Nahulog ang loob ko. Hindi ako nang hinayang. Parang sobrang saya ko na yung tunog niya. I mean, it's not the big bike type na yung talagang sobrang buo. Pero hindi rin siya yung parang tricycle na yung parang maingay. But tuwang-tuwa ako. Parang it was worth the money kasi yung ganung tunog, parang feeling mo makukuha mo lang yun pag medyo may kamahalan na yung motor yung mga tipo nasa presyo na ng mga CBR 150, yung mga ganun ba. Sa kanya nasa 94,000. Tapos kung ikukumpara mo din sa ibang motor na medyo may kamahalan, iba ang ganda ng build. Talagang pag hinawakan mo, ramdam mo makinis, maganda, malinis ang pagkakagawa. Tapos lalo na yung side mirrors niya, na-impress ako kasi pati yung mga bakal talaga, it was totally covered with rubber na to evade rusting and all these things na makakasira sa aesthetics ng motor, which was really good. Tapos it was sturdy and the feel of it was luxurious. I think that would be the right word. I mean, for a budget bike, it felt luxurious, it felt expensive. Tapos nung pinatakbo ko na, kasi sa subdivision lang naman akala ko mag-a-adjust ako ng sobra-sobra kasi mukhang mabigat at mukhang mahirap dalhin, pero to my surprise, talagang sobrang ganda ng takbo. Hindi mo maramdaman na mabigat yung motor na dala mo. Tapos pag dumadaan sa lubak, hindi man lang yung gulong, parang ramdam mo yung gulong parang wala lang, hindi yung shock niya, hindi umaabot sa'yo. Except lang dun sa may upuan na part. Yung sinasabi lang may vibration sa may upuan na part, hindi ko naman naramdaman pa yun Pero yun nga, pag medyo may lubak konti, talaga minsan, umaabsorb siya dun sa upuan mo. Pero hindi naman ganun kasama. Pero yun nga, meron pa rin. Tapos parang siguro kailangan konting foam yung upuan, ganun. Tapos, ang kinaganda pa nun, pag dinadala ko nga yung CB110 ko, and to think that's much more lighter compared to this one, mas ramdam ko na mabigat yung motor ng yung dati kong motor CB110 kasi pag umiikot ako noon, ang laki kasi ng ng tawag dito, ang laki ng tawag dito, nakalimutan ko yung word,
ang laki ng clearance niya. Ito, nung yung pag-iikot ka, ang liit lang hindi naman sobrang liit katulad ng underbone, pero kumbaga mas maganda yung ikot niya, mas maganda yung hatak niya. Tapos ang maganda pa nun, komportable siya gamitin kasi yung mga gears niya malambot, from the brake to the clutch, hand clutch, to the gears, the changing of the gears, talagang ang lambot, parang ang sarap dalhin, hindi ka nahihirapan, hindi ka parang nag-aaral ulit magmotor, hindi ganun ang dating compared nung dinadala ko yung CB110 all this time, ilang years na yan. Pero minsan naiinis ako pag inangat mo yung yung pag nagpalit ka ng gear, talaga may naramdaman mo merong may parang talon. Eto wala talaga, kahit yung brake dito sa dati ko, talagang mararamdaman mo yung brake mo talagang ipipilit mo. Ito hindi, itong NS200 hindi mo ipipilit, talagang kumakagat siya. Tapos nung kinagabihan, ang nangyari, so dinala ko na siya. Siyempre gusto ko rin makita kung ano yung ang takbo niyang paggabi. Sandali lang naman, mga more or less 15 minutes. Na ang gandang-ganda ko sa ilaw niya. Naka-low siya, pero sobrang liwanag. Tapos puti yata yung dinidisperse niya na ilaw hindi yellowish Ang ganda. Ang liwanag at saka pantay. Tapos ang layo pa rin ng tapon niya kahit low. Tapos pag hinay mo siya, mas maliwanag. Hindi yung parang, kasi dati yung low ko parang semi-gitna ang tutok ng ilaw. Tapos the rest, nasa may sahig na, sa may sayo. So medyo madilim doon sa may unahan. Siya hindi medyo malayo ang abot ng ilaw niya. Tapos, na-appreciate yung backlit ng signal light, yung mga nasa hawakan sa gilid. Tapos, ang lamig sa mata ng blue. Kasi yung bike ko yellow, so pag humahalo yung blue dun sa yellow, dun sa tank ang ganda tingnan, ang lamig sa mata. Tapos ang pinakagusto ko pa sa lahat, hindi rin maingay yung tambutso. So pagtapos ka na magpa-park ka na, parating ka na, hindi maingay yung tambutso, unlike yung luma ko motor. So ayun, if siguro may konting reklamo ako, siguro sana yun hindi tinanggal yung mudguard. I think yun lang yung parang iniisip ko, kasi nagtataka ako bakit yung iba naghahanap ng mudguard, tapos yung Indian model merong mudguard talaga. So kanina nung tinatakbo, kasi maambon yung putik niya talagang may tendency na umabot sa likod mo, kasi umabot siya dun sa upuan so ganun, so may tendency siya tumilapsik. So maybe I'd get a mudguard for it. Tapos second, sana yun nga, meron siyang hazard signal na option, kasi ando naman lang din ang key. Sana binigyan na lang din yan ng option na yung magkaroon ng hazard key, kasi may times naman nasisiraan ka sa gitna ng daan. So it would help na, or kung hindi biglang may problema ka, pwede ka namatayan ka o pwede mong mapindot yung hazard key, alam mo yun. Tapos hazard button pala. So yun. Tapos yung upuan nga parang kulang sa padding. I think may kulang talaga sa padding. Sobrang sobrang flat niya. At saka parang yun nga, medyo ramdam mo yung konting shocks. Hindi naman ganun ka worst. Hindi din naman yung parang masakit para sa'yo or napapatalon ka. Hindi naman ganun. Pero ramdam mo. Tapos ano pa ba? So far yun lang ang napapansin ko kasi it's been the first day. Pero all in all, oo nga din pala, meron ako napansin yung pag magpapalit ako ng ilaw or magpapalit ako ng signal light, medyo malayo siya sa thumb ko. And to think I'm a 5'9" guy, so medyo malaki-laki konti yung kamay ko. Pero medyo minsan nahihirapan ako mag-abot dun sa tawag dito, sa mga signal light niya para mag-change o ano ba. Tapos minsan may tendency din na nakakapagod, kasi nga yung yung throttle niya, yung positioning ng throttle niya medyo may pagkapababa. So pag nagda-drive ka, parang medyo nakapababa ka slight. So parang ka nagtutulak habang nagda-drive. So minsan nararamdaman mo yung pressure kumpara sa yung dati ko, kasi medyo nakaangat konti yung yung tawag yan, yung swing, yung arm niya. So parang medyo pwede mo i-relax. Although siguro sasanayin ko pa sarili ko kasi first day pa nga lang naman. Pero so far yun ang napansin ko. Tapos in total, all in all, satisfied ako, wala akong reklamo. Maganda maganda yung motor
for the price that I paid for, it's worth it. Tapos, ang gusto ko pa nun is, hindi pa gaano karamihan ang gumagamit. So, wala kang masasalubong na 10 NS200 sa kalsada. So, dito sa area ko ha, kasi so far, may nakasalubong ako isa, and that was some 5 days ago. And I think yun yung motor na nabenta the first time, kasi I think nakita ko lang sa shop na yun for more or less 2 months. So, baka yun ang napunta sa kanya, kasi itong akin, kanina lang din hinatid ng umaga, galing pa sa planta na I think bodega ng motor shop. So, ayun, ganun ang nangyari, kasi pagdating ko, talagang nagtatanggalan pa sila ng plastic, tapos kinakabit pa nila yung baterya at iba-ibang parts ng motor. So, I guess that will be all as for my review so far. Yun, and I'm grateful that you took the time na makinig sa kwento ko. And dun sa mga hindi pa kumukuha ng NS200 at nagbabalak pa lang, I think ang masasabi ko sa inyo ay hindi kayo magsisisi, despite of the bike being a budget bike, and the notion na it could be a bad bike kasi nga it's under Bajaj. Pero if you actually think of it, Bajaj ang nagsusupply ng mga parts for KTM, and the design is actually almost the same with the KTM do, kasi parang I'm not so sure, but I think partnership sila. So I don't know. So kung nagbabalak pa kayo, I swear hindi kayo magsisisi. It's a budget bike, but it doesn't feel like it. So thanks for spending the time with me, and pasensya na wala masyado mga video or wala niyo ako nakikita on cam. Medyo nahihiya din kasi ako, parang hindi ako nakaayos for me to go on cam. Pero ayun, sana may sense naman yung pinagsasabi ko at baka tulong naman sa inyo. So I guess that will be all. Enjoy your day and safe driving.